Sabi ko nga po, eto mga DD shit, no? Grabe sila mga kaibigan, grabe sila down ng tao, no? So sabi ko, Admin Rich, kumakain ka kanin lang, wala kang ulam. Kaya sabi ko, kumakain tayo ngayon, sige, kakain po tayo, wala po tayong ulam. So yun nga mga kaibigan, kwento ko lang sa inyo yung nangyari no kahapon sa palasyo. So punta kami kahapon sa Malacanang mga kaibigan, meet and greet with the President. At yun nga, ang dami po mga social media influencer at saka mga vloggers po na talagang totoo na sumusuporta sa ating Pangulo, PBBM, no? At yun nga mga kaibigan, talagang sabi ko nga sa inyo, panahon ng kampanyahan, di ba, grabe yung dinudumog talaga si PBBM. At kung nandoon kayo, mismo mga kaibigan, sa mga rally ni PBBM, kita nyo talagang yung crowd, sea of people, talagang parang dagat, no, ng mga tao. Then mga guys, kung papansinin mo, ano ba yung dominant na color? Ang dominant na color ay red, pula. Kaunti lang ang green. So dito pa lang mga guys, makikita mo na talagang mas marami talaga ang supporters ng Marcos ni PBBM. No? Doon pa lang kitang-kita mo na red talaga ang marami, green kaunti lang. And then mga guys, tuwan-tuwa ako kasi ako ay nakapagpapirma ng aking t-shirt, no, kay PBBM. Mga kaibigan, yan. Yan. Kita nyo yung pirma ng ating Pangulo, no? Yung pirma niya na parang ganun-ganun lang. Sabi ko nga parang pirma ko lang, no? Kasi pag pumirma ako mga guys, naalala ko, nung nagtuturo pa ako, no? Siyempre, pag magtuturo ka, magpipirma-pirma ka ng mga notebook, yung mga bata, no? Kapag ugali ko pa na para chine-check ko kung talagang kumopya ng assignment. Ipasa nyo sa akin notebook nyo, pipirmahan ko yung talagang makikita ko kung talagang sinulat nila yung kanilang assignment, no? So, pagdating syempre sa preschool, walang magtatanong, teacher, bakit ganyan ang pirma mo? Pero, pagdating sa high school, mga kaibigan, talagang tinatanong ako ng mga high school. Sinasabi nila, teacher, bakit ganyan po ang inyong pirma? No? Sabi nila, bakit po parang ganun-ganun lang daw yung pirma ko? Parang sa lahat daw ng mga naging teacher nila, yung pirma ko lang daw, yung pinaka naiiba, mga kaibigan. And even kahit sa mga bangko, no, pag pumupunta ako sa mga bangko, yung mag-open ka ng account or magpipirma ka, even yung mga teller po doon, talagang, ma'am, ganito po pirma nyo. Talaga nagugulat sila sa pirma ko. Sabi nila, very unique naman ang inyong pirma, no? So, yan mga guys, hindi po yan ang usapan natin na nasingit ko lang po yan kasi yung pirma ng presidente natin, parang parang pag titignan mo, parang ganun-ganun lang siya, di ba? So, lalo na po yung pirma ko, talagang kapag nakita nyo yung pirma ko, sasabihin nyo, paano kaya niya ginawa to? Paano niya kaya, ilang ano kaya yan? Parang maku-curious ka. Pero guys, alam ko na yung technique doon. Siyempre, pirma ko yun di ba? Basahin po muna natin. Debbie Arellano, tama ka, na until now, mas marami ang nagsusuot ng pula. Yes, totoo po yan. PBBM lang sa Kalam, Raul Toralba. Yan. So, G. Robio Kahingal and Jose Baquilar. Walang boses. Yan, may boses na po. Yan. So mga kaibigan, kaya po nilagay ko yung Gcash ko dyan, no? 0918-652-7058. Pero hindi ko po nilagay yung buong pangalan, no? Yan lang po ang nilagay ko for security purpose, no? Kasi marami akong death threats, no? Mga kaibigan, sabi nga po ng asawa ko, mag-iingat ka, no? Madami kang death threats, no? So sabi ko,
Okay lang kasi kapag ako naman ay nawala sa mundo na hindi dahil sa ako ay talagang kinuha na ni Lord, kundi nawala ako sa mundong ito dahil ako ay ginawa nila ng masama. So, ibig sabihin, magiging hero ako. Oh, hero, magiging hero po ako. So, okay lang, 'di ba? So, tsaka mga kaibigan, sa kanila na yun eh. Kung gusto nilang gawa ng masama ang isang tao, nasa sa kanila na yan. Sila ang magdadala niyan. Andyan mga kaibigan, hindi natutulog ang Diyos. May karma. No? Kaya nilagay ko dyan ang aking GCash number mga kaibigan. No? Although, alam nyo naman, hindi po ako nang hihingi. 'Di ba? Hindi talaga ako nang hihingi sa kahit na kanino, no? Pero ngayon nilagay ko ang aking GCash number para po yan sa mga DD shit, no? Bakit para yan sa mga DD shit? Kasi nga, kapag nagla-live po ako dito tapos natataon na ako'y kumakain, sinasabi ng DD shit, ay, Admin Rich, kumakain ka, wala kang ulam, kanin lang. O bakit wala kami nakikitang ulam, kanin lang. O kaya nilagay ko po ang aking GCash number dyan para yung mga DD shit, no? O magpadala kayo sa akin ng pera para pambili ko ng ulam at pambili ko na rin ng Noche Buena. Very much appreciated, no? Kasi mga DD shit, mas mahirap pa po ako sa daga. Wala po akong ulam. Tuwing kumakain po ako, kanin lang talaga. Yun po ang gusto yung isipin. So, yun po. Bahala kayo kung anong gusto nyong isipin. So, kain po tayo, kanin lang, walang ulam. Mga guys, yun nga po, no? Pumunta kami sa palasyo. And then, ilang beses na ba ako nakarating ng palasyo? Isa, pangatlong beses. I think pangatlo o pang-apat na beses, no? Then mga guys, pagpunta namin doon, yun nga, kita-kita, mga social media influencer, mga vloggers na tunay na sumusuporta kay PBBM. Yung mga vloggers na hindi po nagtraidor sa Marcos family. At yung mga vloggers na talagang nag-hold on kahit ano pa man po ang mga nangyari, no, sa pamilyang Marcos, andyan pa rin. So, yun po, pagpunta po namin doon sa Kalayaan Hall po ginawa. Pagpasok namin, ang ganda-ganda po talaga ng ambience, ang ganda-ganda po talaga ng palasyo, at talagang napakaganda ng interior design. At yun nga mga kaibigan, bukod pa dyan, ang sarap po ng ulam. Pero mga kaibigan, sabi ko nga palagi sa mga kasama ko, no, kapag pupunta po ako sa handaan, talagang masasabing lugi talaga. Lugi po ako kasi sobrang hina ko talaga kumain. Talagang konti lang talaga yung portion na kinukuha ko at hindi po lahat ng pagkain ay kinukuha ko, no? Meron po ako mga nilalaktawan, no? Choosy po ako, hindi po ako yung makita ko andyan lahat ng pagkain. Hindi po ako kumakain, no? Kung ano lang po yung gusto kong kainin, yun lang ang kinakain ko. At hindi rin po ako kumakain ng lechon. No? Yung lechon, no? Pag nakita ko po yung lechon buo, hindi po ako kakain. Pero pag nakita ko yung nakachop na siya, tapos wala yung lechon na buo, kakain ako. Bakit po ganun? Kasi naawa po. Siguro sabihin ng iba, napaka-stupid naman. Naawa po ako sa baboy. No? Yun po ang ano ko eh. Pag nakita ko pa siya, yung lechon, sa mesa, no, buo. Hindi po ako kumakain kahit gaano pa yan kalutong, no? Napakarami ng lechon sa mga handaan na nasa harapan ko. Never akong kumain kasi nakita ko yung baboy buo, no? So, naawa po ako sa kanya. Kaya, yung mga pinuntahan ko pong handaan, ang dami mga lechon, no? Tatlong lechon, may 2 lechon. Never, hindi talaga ako kumain kasi nga naawa ako sa baboy. Ay, sabi nila, stupid naman. Ang sarap-sarap ng lechon, ayaw mong kumain. Ano ba? Walang basagan ng trip.
ayoko kumain kasi naawa ako sa baboy. So, yun nga mga kaibigan, no? At, alam niyo ba, kahit yung sa ano, no, yung, bawa, bibili ng manok, buo, ipapachop ko yan sa asawa ko. Kasi, hindi po ako makapag-chop ng manok, no? Yung buo na manok, i-chop ko. Kasi kapag yung pag ganun ko po sa kutsilyo at na-feel ko yung laman ng manok, nawawalan po ng lakas yung aking mga kamay. No? Pahihiwain niyo ako ng buong manok, no? Or ano, hiwa. Kapag umano na po yung kutsilyo doon sa laman ng manok, nawawalan po ng lakas yung kamay ko. No? Kaya pinapachop ko na lang or bibili ako yung nakachop na. No? Ganun po, parang ayoko yung humihiwa ng mga laman, humihiwa ng, parang ganun. No? Hindi ko alam kung bakit. No? So, siguro parang hindi ko kaya maging killer. Hindi ko kaya pumatay ng tao. So, yun po mga kaibigan, no? Um, so, yun na nga, ang sasarap po na mga pagkain. Pero yung iba nilaktawan ko, hindi ko kinuha, no? And then, nung bago po tawagin si PBBM, meron po muna kaming mga raffle, no? So, yung iba talagang nakakuha ng raffle, mga mapapalad, kasi yung bang pagpalagi pong may mga raffle, sila po talaga yung nakakakuha. Pero ako, unfortunately po, sa tanang buhay ko, never pa po ako nakakuha ng paraffle. Never pa ako nabunot sa paraffle. Sabi ko nga po, ako po yung tao na wala po akong hindi po ako mapalad sa yung mga paraffle, yung mga pag merong mga pasugal, basta yung by chance, no? Yung mga makukuha mo siya by chance. Wala po akong kaswerte-swerte, no? Gamitin ko na yung word na swerte, no? Sa Christian po kasi walang word na swerte. Meron po mapalad, no? So gagamitin ko na yung word na swerte. Wala po akong kaswerte-swerte pagdating po sa mga pabunutan, yan, paraffle. Wala po, never po akong nananalo sa paraffle sa tanang buhay ko, no? Kahit sa yung mga sugal-sugal, wala po talaga. Kaya, pagdating po sa mga ganyan, ay nako, hindi na ako aasa kapag may mga parapol. Kasi, pag tungkol sa mga chances lang, no, mga by chance, wala po talaga, no? So, yun nga po, natutuwa naman ako kasi nakakuha sila. Pero hindi naman po kami umuwi na luhaan kasi meron naman pong binigyan kami ng mga t-shirt, no? Tig-isang t-shirt ng Bagong Pilipinas. And then, binigyan po kami ng, yung ano po, yung, andito, ay, nasa bag ko, malayo, no? Yung 2 pass ng ticket para sa Metro Manila Film Festival. At sa passes po ng ticket po na yon ay meron pong 10 na movie, no? 10 movie na pwede mong mapanood, no? So, yun po ang naibigay sa amin, no? So, wala pong sinasabi ng iba na mga DD shit na, bibigyan daw, pumunta daw doon kasi kukuha daw ng allowance. Sabi nung isa na nag-PM, 50,000, yung isa 40,000, meron daw 10,000, wala pong ganon. Yan. Ayan po. Ayan ang Panginoon. Alam po niya ang sinasabi ko ay totoo. No? Wala pong pumunta doon para kumuha ng allowance kasi ang mga pumunta po doon ay hindi po bayaran. No? Pumunta lang kami doon para ma-meet at mag-greet namin ang Pangulo. No? So, hindi naman po kami nabigo. Kaso nga lang po, sobrang sikat na sikat po ang Pangulo natin. Yung mga vloggers, mga influencer, no? Talagang, grabe po talaga. Dinumog po talaga ng gusto si PBBM. And knowing my height, nasa 5.5 lang po ako. Ay talaga naman, ang tataas ng mga taon, mga lalaki, ang tataas. Ay, ito pong aking t-shirt, alam niyo ba, itong aking t-shirt na mapapipirmahan ko kay PBBM,
Hindi hindi po sana ito mapipirmahan kung ako lang mag-isa. Mabuti na lang po yung isa pong influencer, no? Mataas na tao eh, no? Mataas siya at malaking mama. Kinuha niyo po yung t-shirt ko tsaka pentel pen. Sabi niya, akin na. Tapos siya po ang nag-abot kay PBBM. At yun nga, yan, kaharap ko na po si PBBM. Hawak-hawak po niya yung t-shirt. And then yung kabilang dulo, hawak-hawak ko. And then yung isang dulo, hawak-hawak ng PSG. So, tatlo po kami ang naghahawak ng t-shirt. Si PBBM, yung PSG, tsaka ako. Magkaharap na po kami ni PBBM. Habang pinipirmahan po niya yung aking t-shirt. Pero hindi ko po siya makuna ng picture kasi yung aking kamay nakahawak doon sa t-shirt at yung aking cellphone naman hindi pa siya makaredy. Tapos talagang very ano lang po talaga yung very fast, no? Mabilis lang po talaga ang mga pangyayari kasi sobrang daming tao dinudumog si PBBM. Kahit sinasabi na, maglinya kayo dito sa baba, mag-align. Yung magpapapicture po kami buo, ay naku talagang yung mga tao talaga, grabe dinudumog po talaga siya. Parang sabik na talagang mahawakan siya or malapitan. Grabe po talaga yung kasikatan po ng ating Pangulo. Hindi pa rin talaga nawawala, no? Kaya nga po, nakakatawa yung mga sinasabi nitong mga DD shit, no? Mga DD shit na yan na wala na daw yung mga sumusuporta kay PBBM, na wala na daw yung 31 million, mga kaibigan. Maling-mali. Kasi sa totoo lang po, grabe po, para siyang rockstar, no? Michael Jackson. No? Pag pumunta dito sa Manila, talaga naman grabe. Ganon po yung presidente natin. Parang rockstar. Talagang sobrang sikat na parang talagang gustong-gustong lapitan, dinudumog talaga ng mga tao, mga kaibigan. Kaya talagang masasabi ko na sa ngayon, mga kaibigan, buong-buo pa rin talaga ang 31.6 million. Mas mahigit pa nga, mga kaibigan, sa totoo lang. Mas dumami. Alam niyo ba, mga kaibigan, sa totoo lang to mas dumami ang sumusuporta ngayon kay PBBM. Kasi mga kaibigan, lalong-lalo na, binuksan niya ang Malacanang. Di ba? At hindi lang niya binuksan ang Malacanang, nagpalagay pa siya ng mga rides. Nagpalagay pa siya, mga kaibigan, ng yung pagsuporta, no? Pagsuporta nila sa mga vendors, no? Yung mga local products, mga kaibigan, na dinadala doon sa Malacanang at binibenta ng mga local sellers, mga maliliit na mga nagtitinda, mga kaibigan, na dinadala doon. Tapos syempre may bayad yun kasi sila yung nagbebenta sa kanila yun eh. Pero yung mga puto bumbong, yung mga bibingka, yung mga hot chocolate na siniserve sa umaga, mga kaibigan, libre yun, no? Libre lahat yun. Pero pagdating sa gabi, may mga nagtitinda doon, mga kaibigan, may bayad na yun, syempre, no? So, ang punto ko dito, mga kaibigan, ang daming natutulungan ng ating Pangulo dito sa ginawa niya. Kasi kahit yung mga vendors, no, na nagtitinda ng mga puto bumbong, nagtitinda ng mga iba-ibang mga kakanin, pagdating sa gabi, no, ay nandoon at talagang nagbebenta sila at talagang sila ay kumikita. So, hindi lang yung mga kabataan, hindi lang yung mga bata, mga magulang, mga pamilya ang natutuwa sa ginawang ito ng Pangulo, kundi napakarami. At even mga kaibigan, yung mga bahay-bahay doon sa malapit sa Malacanang, alam nyo ba natutuwa sila? Ang sabi nila, napakahabang panahon, hindi na nila naranasan ito. Kasi, mga kaibigan, binuksan lang naman ang Malacanang sa panahon ni President Marcos Sr. At pagkatapos, hindi na yan nangyari muli. No? Sa panahon ni Cory Aquino, binuksan lang naman yun, yung pagpasok ng administrasyon niya. Nakapasok yung mga tao. And then after that, kinlose na rin nila sa publiko. Pero ngayon, mga kaibigan, sa panahon ni PBBM, grabe, no? Ngayon na lang ulit naranasan ng mga tao. Yung mga bahay-bahay sa gilid ng Malacanang, sabi nila, nakakatuwa. Ngayon na lang ulit namin naranasan. At hindi lang yung mga kaibigan, hindi lang yung pamisa,
No? Nakita nyo, sabi nila, nakakapagsimbang gabi na kami. Hindi lang yung pamisa, may puto bumbong, may bibingka, merong hot chocolate, may kape, at mga kaibigan, meron pang mga rides ang mga bata, buong angkan, buong pamilya, kahit matatanda, pwede mag-rides, walang pinipili. So, yung suporta noon kay PBBM, mga kaibigan, kung sakaling siya ay tumakbong muli, mga kaibigan, hindi lang 31.6 billion ang maaasahan natin na boto ni PBBM. Baka umabot pa sa 40, 45, 50 million. Dahil mga kaibigan, sa sobrang napakarami ng nakaka-appreciate talaga sa Pangulo natin. At unti-unti, kahit yung mga ayaw noon kay PBBM ay nare-realize nila na, ay, napakaganda naman pala ng Pangulo natin ngayon na talagang meron siyang tunay na pagmamahal sa masang Pilipino at talagang binubuksan niya ang Malacanang. Dahil ang sabi nga ng Pangulo natin, sa inyo ito. Hindi naman ito sa amin eh. Ang Malacanang sa inyo yan, sa mga tao yan. Kaya talagang binubuksan niya, mga kaibigan. Ngayon na lang ito nangyari sa panahon ni PBBM. Kita nyo? Ang galing ng Pangulo natin. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan, our President Ferdinand Bongbong Marcos is the greatest president of the Philippines after President Marcos Sr. Walang binatbat si Digonio, mga kaibigan. Digonio, walang binatbat. Diba? Kita naman natin, mga kaibigan nag-focus siya sa war on drugs. Pagkatapos, palpak naman ng war on drugs niya. Puro AJK. Diba? O, yung iba sasabihin, ay, dito sa Davao, tahimik na yung, tahimik. Tahimik ba? Pinagpapatay lahat ng mga, kahit yung mga small time pusher, small time user na pwede pang magbago, pwede pang rehabilitate, 'di ba? Pinagpapatay mo. Meron tayong batas ng Diyos. Wala kang karapatan kahit pinakamasamang tao sa buong mundo. Walang karapatan ang isang tao na utasin ang kanyang buhay dahil iisa lang ang pwedeng kumitil at kumuha ng buhay natin. Yan ay walang iba kundi ang Diyos na nasa langit. Kung gusto mo talagang kitlin ang buhay ng mga yan, dapat sinabi niya doon sa Congress, total hawak naman niya sa leeg sinabihan niya dapat ang Congress, magpasa kayo ng batas na ibalik ang death penalty. Pagkatapos, paghuhulihin natin itong mga pusher, itong mga addict na to, at papakulong natin pagkatapos kapag na-convict sila, yan, isalang lahat yan sa death row. Yun mas tama yun. Kasi ginamit mo yung batas ng tao. Kasi nasa Biblia din yan Kung ano man ang batas na i-honor dito sa lupa, ay i-honor din sa langit. Nasa Biblia po yan. Sabi ko nga sa inyo high school po ako, naging Kristiyano na ako. Naging born again Christian na ako. Pero all the way, pag ganun-ganun po yung aking Christian life, dahil alam niyo, maraming mga problema na dumadating sa buhay. Kaya nga, mga kaibigan, 2 beses ko nabasa ang Biblia from cover to cover, from Genesis to Revelation. Kaya hindi nyo ako pwedeng utu-utuin pagdating po sa Biblia. Alam na alam ko yan. No, hindi ako nagyayabang. Marami na po akong mga certificate na talagang ako'y umattend sa ganyang mga seminar, Oxford Seminar, Thompson Bible Seminar, etc., etc. Mga kaibigan, ang kapal na ng certificate ko dahil matagal na po akong born again Christian. No? So, kaya nilagay yan sa Biblia na kung ano man ang batas na i-honor dito sa lupa ay i-honor din sa kalangitan. Kaya kung gusto mo talagang patayin yung mga user at mga drug pusher na yan, magsabi ka sa Congress, gumawa kayo ng batas na ganito, magkaroon ng death penalty. At pagkatapos, paghuhulihin lahat ng mga pusher, lahat ng mga addict, at pag na-convict sila, yan, isalang lahat sa death penalty. At least, hindi mo nilagay ang batas sa iyong sariling kamay. Kasi, yung batas ng Pilipinas ang ginamit mo. Pero anong ginawa ni Digonio? Inilagay niya ang batas sa sarili niyang kamay, which is not right. Kasalanan yan sa Panginoon. Diba? So, yung mga kaibigan, kain po ulit tayo kahit wala tayong ulam. Kanin lang po.
Sabi ko nga po sa mga didishit mahirap pa po ako sa daga. Talaga mahirap na mahirap. No? Alam niyo, sa totoo lang, mga didishit kahit nga yung mga panty ko, puro butas kasi hindi na ako makabili. Mga didishit, totoo yun. Yung mga panty ko, puro butas lahat. Kasi hindi na po ako makabili ng aking panty. Kasi wala po akong kapera-pera. Kahit yung bra ko, nag-iisa lang yung bra ko. Ang ginagawa ko na lang po, no? Pagdating ng gabi, lalabhan ko siya, sampay. O pagdating ng umaga, isusuot ko na naman. Pagdating ng gabi, labhan ko, sampay. O, kasi wala na po akong pambili ng bra. Isa lang ang bra ko. Ang mga panty ko, lumang-luma, tapos puro butas. Kain po tayo, wala tayong ulam. Kanin lang. Ganito po talaga ang mga sumusupporter, ang mga tunay na supporter ng Marcos at Romualdez. Wala po tayong pera na natatanggap, hindi po tayo bayaran, no? So, o baka magtaka po yung iba, bakit may Gcash ako dyan? Kasi nga po, yan po ay para sa mga DD sheet, no? Nilagay ko yung Gcash number ko dyan. Bakit? Kasi nga, naawa po sila sa akin. Sinasabi nila, no, ako ay kanilang minamaliit. Sinasabihan na, kumakain daw, kanin lang, wala daw akong ulam. Kaya mga kaibigan, nilagay ko yan dyan para nang sa ganon, magpadala sila ng pera para may pambili ako ng ulam. No? At pang Noche Buena na rin, dagdagan nyo na. Ay, nako. Sabi ni Fritz von Huvos. Sisi Blanco La Roche, hindi kami inggit dahil alam namin malakas ang aming pambato, baka kayo po nangangatog na hahaha. Talaga ba? Malakas pambato nyo? Alam nyo ba, kung talagang malakas ang pambato nyo, bakit inaaraw-araw niyong sirain si Speaker Martin Romualdez? Diba? Kasi po, yung ginagawa kasi ninyo, yan ay manifestation na kayo ay takot at nanginginig ang tuhod. Parang takot na kayo na baka sakaling tumakbo si Speaker ay talunin ang inyong magiging Pangulo, kuno. Diba? Pero alam nyo, sa totoo lang, gising na ang taong bayan. Ang taong bayan ay hindi boboto ng mga pro-China, ng mga maka-komunista, ng mga humihimod sa puwet ni Xi Jinping, at ng mga politiko na walang pakialam sa West Philippine Sea. Gising na ang diwa ng taong bayan. Kung noon binoto yan, dahil nakiangkas kay PBBM. Nakiangkas siya sa kasikatan ni PBBM, kaya binoto. Pero sa 2028, hindi ho yan mananalo. Kung sakaling tatakbo yan, hindi mananalo yan. Unang-una, tingnan mo confidential funds pa nga lang Mayor siya ng Davao. Pinakamalaki ang confidential funds. Dinaig pa niya ang Manila, dinaig pa niya ang Makati, ang Quezon City, na sobrang mayayaman na bansa, dinaig pa niya ang Cebu. Pinakamalaki yung confidential funds niya. Pero tingnan mo naman mga kaibigan,
na sinasabi na yung NTF-ELCAC ay successful. Pero magtataka ka, bakit yung confidential funds niya noon sa Davao nung siya ang mayor, bakit hindi bumababa? Di ba kung totoong successful ang NTF-ELCAC ni Pangulong Rodrigo Duterte noon, dapat bumababa ang kanyang confidential funds. Pero bakit hindi bumababa? Di ba? Lagay ulit natin yung para malaman mo Doon ka magtataka, di ba? Merong there's something fishy, no? Magtataka ka kasi kung talagang totoo na bumababa dahil kung totoo na ang NTF-ELCAC ay talagang successful, dapat ang confidential funds niya ay bumababa din. Pero in her case, hindi po bumababa. Dali Ako? Hindi ko yata, nabura ko na yata yung screenshot Nabura ko yata yung screenshot dito. Wala dito, no? So, yun po mga kaibigan sasabihin ko na lang sa inyo, 420 million. 2020, 420 million. 2021, 420 million. 2022, 420 million. 2019, umpisa pala, no? Huwag na natin isama yung ibang years, yung 4 na taon na lang. 2019, 420 million. 2022, 420 million. 2020, ang gulo ko sa ulitin natin. 2019, 420 million. 2022, 420 million. 2021, 420 million. 2022, 420 million. So, 4 na taon to 420 million. 4 years, no? 4 consecutive years, 420 million. Ang tanong, successful daw ang NTF-ELCAC. Marami daw sa mga lugar ng Davao, mga barangay, ay insurgency-free. Ang tanong, bakit hindi bumababa ang kanyang confidential funds kung talagang mga insurgency-free na ang mga maraming barangay sa Davao? Saan nilagay ang confidential funds? Na alam naman natin ang confidential funds ay hindi na-audit. So saan nilagay? Baka naman ipinasok kung hindi sa bulsa, sa bank account. Baka naman inilagay sa bank account o kaya sa bulsa. Sagutin mo nga yan. Sagutin mo nga yan, Fritz Huwebes. Bakit ganon? Sagutin mo nga yan kung kaya mong sagutin. Bakit 420 million? 4 na taon, no? 4 consecutive years, 420 million ang kanyang confidential funds. Bakit hindi bumaba? Gayong sinasabi nila na napakarami ng barangay sa Davao ay insurgency-free. Sagutin mo nga yan. Tignan natin kung paano nyo ididebunk. Pangalawa, bakit ka boboto sa isang presidentiable na yung kanyang hinahawakang departamento ay hindi niya nagawa ng maayos? Diba? Huwag na natin isama yung confidential funds, yung mga kapalpakan niya. PISA, kulela tayo. Pangalawa, mga learning materials, tinambak lang nila sa bodega. Instead na ang mga bata ang makinabang, ang nakikinabang ay ang mga ipis, at ang mga bukbuk. Pangatlo, hindi man lang niya nasolusyonan yung mga classroom backlog. Na nung pag-upo niya 2022, merong 91,000 classroom backlog
Pag upo niya noong 2023, naging 159,000. Ano yun? Bakit nagkaganon? Di ba lang yan nakasolusyonan? Pang-apat, yung mga problema ng mga guro, andyan pa rin. Yung sa workload nila, anong sabi doon sa hearing ng Senado? Ay hindi naman bumaba ang mga workload. Mas lalo pang dumami kasi nagdagdag pa ng another competencies. Ano pa? Yung mga dinadaing ng mga guro ng mga benefits ng mga pasweldo. Hmm. Kung hindi pa nagbaba si Pangulong Bongbong Marcos ng kautusan na ipamahagi ng 18,000 na yan, hindi pang mangyayari. Ano ginagawa ng DepEd Secretary? DepEd lang yun, ha. Take note, DepEd lang. Hindi pa niya magawa ng maayos. Paano na kung buong Pilipinas? Napakarami niyang gagawin buong Pilipinas. Hindi lang DepEd. So, kung matalino kang tao, never kang boboto sa isang katulad yan, politiko na idolo nila, mga didishit. Hindi mo iboboto yan. Kasi, DepEd lang. Hindi niya magawa. Hindi niya maasikaso ng maayos. Ang daming problema. Ano pa? Napag-alaman ng COA ngayon, di ba? Napag-alaman ng COA na hindi pala na i-remit yung mga GSIS na kinukolekta sa mga guro, no? Mga GSIS, mga pag-ibig na kinukolekta sa kanila. Ilang bilyon, bilyones, saan nilagay? Kung hindi ni-remit, saan nilagay? Mga kaibigan, mga guro, mangamba na kayo. Mangamba kayo dahil pagdating na magre-retire kayo, kulang-kulang ang inyong magiging ano ba tawag doon? May tawag doon eh. Yung pensyon ninyo, mga kaibigan, baka maapektuhan pa ito. Biro nyo, hindi nire-remit. Meron kayong mga imbis na consistent yung inyong pag-remit, no? Consistent yung inyong payment. Tapos nalaman, bilyones hindi nire-remit ng DepEd. Kita nyo? Mga guro. Nasaan kayo mga guro? Mangamba na kayo para sa inyong mga benefits. Kalampagin nyo ang DepEd na kailangan i-remit na nila yan. Yung inyong mga benefits na yan. Saan nila nilagay? Kung hindi nila ni-remit, anong ginawa nila sa pera? Ginamit ba nila? Ibinulsa ba nila? Yan. DepEd lang, hindi pa niya maasikaso. Tapos, sasabihin nyo, iboboto ng Pilipinas para maging presidente. Hello! Kayo na lang. Pero ang mga mamamayang Pilipino, mulat na ang mga mata namin. Hindi na kami boboto sa ganyang klaseng politiko. Mulat na ang mata namin. Hindi ko lang masyadong maimulat ang mata ko kasi medyo maliit lang talaga ang mata ko. Pasalamat kayo, maliit ang mata ko. Paano kung malaki ang mata ko? Ayan minumulat ko na siya ng husto pero talagang hanggang ganyan lang talaga siya kasi maliit lang talaga ang mata ko. Diba? Ang daming kapalpakan. Pagkatapos may gana pa na mangialam sa foreign policy ng ating gobyerno. Bakuran niya mismo, hindi niya maayos, diba? Yun ang ano mo eh. Bakuran niya, hindi niya maayos, may gana pa siyang mangialam sa mga foreign policy ni PBBM. Hoy, ayusin mo muna ang bakuran mo bago ka mangialam sa mga foreign policy ng presidente. Diba? Tapos, bukod pa dyan, immature, isip kindergarten. Kapag galit, kapag nagtatantrums, kapag hindi na ibigay ang gusto niya, hindi pupunta. Hindi pumunta doon sa permahan ng GAAC. Wala siya. Hindi siya pumunta. Kasi galit siya. Nung umalis ang Pangulo, papuntang Japan, wala din siya.
Tapos, yung mga nakakaraan, di ba, na nagsalubong sila ni Speaker Martin. Si Speaker Martin, kitang-kita mo eh, tumitingin sa kanya na parang gustong ganyan yung kanyang kamay, gustong i-greet yung BP. Pero anong ginawa ng BP? Tuloy-tuloy siya. Walang pakialam. Tapos nagpa-interview. Hindi daw niya nakita. Imposibleng hindi mo makikita si Speaker Martin. Dahil si Speaker Martin ay matangkad na tao at malaki ang katawan. Medyo chubby. Imposibleng hindi mo makita. Talagang ano ka lang talaga, tambalos-los ka lang talaga. Talagang may tantrums ka, may topak, isip bata. Di ba? So kita niyo mga kaibigan, ganyan yung ano niya, iboboto niyo yan? Iboboto niyo yung ganyang klaseng tao? Ha ha ha. Merly Pasquito ha, nakakatawa ka naman ma'am. Maliwanag naman yung sinasabi mo. Ewan ko lang sa mga yan kung hindi pa nila maintindihan ang sinasabi mo. Tama ka. O sabi naman ni Arcelito Osmeña, puro ka paninira Admin Rich. Basta Duterte, sinisiraan mo, hindi kami tanga na hindi boboto sa kanila. Nakakatawa naman tong si Arcelito. Hindi ka ba updated? Sabi ni Arcelito, mga kaibigan, na puro daw ako paninira. O sige, tingnan natin tingnan natin kung totoo ba ang sinasabi ni Arcelito Osmeña. Makinig ka, Arcelito Osmeña. Tingnan natin kung totoo na paninira ang sinasabi ko. Unang-una mga kaibigan, yung sinasabi ko na ang DepEd, no? Yung kanyang departamento, hindi niya magawang maayos yung mga suliranin, no? Katulad ng backlog sa classroom. Okay. Backlog sa classroom 91,000 noong 2021. Nung pagdating ng 2023, mas dumami, 159,000. So mga kaibigan, titignan natin sabi niya, paninira daw eh. Okay, titignan natin. Wait bear with me Tingnan natin, isa-isahin natin yung sinasabi niya kung paninira ba talaga. Kasi, ang pagkakaalam ko, kapag ako ay nagbabalita, walang paninira, puro lang katotohanan. Okay. Eto. Okay. Kung isi-search mo mga kaibigan, classroom backlog, no? Maraming lalabas. Iba-ibang mga news organization. Meron sa Rappler, meron sa Manila Bulletin, meron din sa Enquirer.net at iba-iba pa, Philstar at iba-iba pa, no? So, pero mga kaibigan, ang ating kukunin ay ito sa Manila Bulletin, no? Okay. Manila Bulletin ang kukunin natin. Kasi sabi niya, puro daw ako paninira eh. Sige, tingnan natin. Manila Bulletin to national news, emerging needs to contribute to accumulated backlog in classrooms. Okay. August 24, 2023. Okay. DepEd said unmet ideals and emerging needs are among the reasons for the resource backlog in public schools. Nagbibigay pa sila ng mga reason, no? Unmet targets combined with emerging needs continue to contribute to the growing backlog in the basic education resources, particularly classrooms, no? So, ayan mga kaibigan 159,000, no? Pagdating, 159,000 classroom shortage revealed to the Senate Committee on Basic Education on August 23 was an accumulated backlog over the years, no? So 159,000 ang kakulangan sa classroom 2023, samantalang tong 2022 nasa 91,000 lang. Pagdating ng 2023 naging 159,000. So mga kaibigan, na-debunk natin ang sinasabi ni Arcelito Osmeña na puro daw ako paninira. So ibig sabihin mga kaibigan, yung sinabi ko
totoo. Hindi paninira, kundi totoo. Diba? Pero itong mga DD sheet, hindi sila tumatanggap ng katotohanan. Basta gusto nila iboto si Sara. Yun lang. Iboto si Sara. Kahit na mali ang ginagawa, iboto pa rin si Sara. Kahit na maraming kapalpakan, iboto pa rin si Sara. Kasi sila ay mga bulag, blind followers. Kahit nakikita na nila na maraming mga kakulangan, mga weaknesses, iboboto pa rin nila. Kasi bulag sila. Wala silang pakialam mga kaibigan sa ikauunlad ng bansa. Basta ang gusto nila, iboto nila si Sara. Wala silang pakialam kahit maghirap ang Pilipinas, kahit na hindi maging maayos ang Pilipinas, wala silang pake, basta iboboto nila si Sara. Ganyan ang mindset ng mga DD shit. Tanya na. So tama yung sinasabi ko, hindi fake news, hindi paninira. Diba? Ano pa? Yung sinabi ko naman kanina na maraming learning materials na hindi na i-deliver sa mga schools, hindi na pakinabangan ng mga bata. So, tingnan natin search natin. Learning materials nakatambak sa bodega ng DepEd. Ito. 113 million. Marami ditong mga articles tungkol dito. Pero ito ang kinuha ko. Yan. Abante tonight, no? Kasi magmamadali na tayo dito, no? So, 113 million libro nakatambak sa bodega ng DepEd. Nasa 113 milyong halaga ng libro at mga teacher's manual ang hindi na ipamahagi at nakatambak lang sa bodega ng Department of Education, DepEd, ayon sa Commission on Audit, COA. Pahiya ka, Arcelito Osmeña, sa sinasabi mo na sinisiraan ko si Duterte. Pahiya. Mag-asal bata tayo dito. Gayahin natin si Spolbrat, no? Buti nga sa'yo. Pahiya ka, no? Totoo yung sinasabi ko. Lahat ng sinasabi ko dito, totoo. Sabi ko nga sa inyo mga guys, hindi ako dito magsasalita ng mga fake news. Hindi ako magsasalita dito ng mga paninira. Ang sinasabi ko dito ay puro katotohanan, no? So, ito DepEd has an alarming number of undistributed instructional materials amounting to 113,708,595 that were procured as buffer stock. Kita nyo mga kaibigan ayon sa audit report. Kita nyo mga kaibigan? Hanggang ngayon hindi nila pinapamigay. So hindi ito paninira. Okay. Ano pa? Learning materials. Ito pa. Hanap pa tayo ng iba. Ito pa. Learning materials. Yan. Ito pa Napag-alaman ng COA na napakarami mga learning materials ng DepEd ang nakatambak lang sa storage at hindi na ipapadala sa mga regional offices ng DepEd at hindi man lang napapakinabangan ng mga bata na mga batang mag-aaral. So, kita niyo mga kaibigan? So totoo yung sinasabi ko, hindi paninira. Diba?
So mga kaibigan, yung lahat ng sinabi ko kanina, i-search nyo. I-search nyo na lang para kayo mismo ang makakita kung totoo ang sinasabi ko o paninira lang. Diba? Sabi ko nga sa inyo lahat ng mga uulitin ko na naman o paulit-ulit na lahat ng sinasabi ko dito ay according to facts at hindi paninira. No? So, iboboto nyo yung ganyan? DepEd lang, hindi pa niya maayos. Bakuran niya, hindi pa niya maayos. Diba? Pagkatapos, anong ginawa? Anong sagot niya sa PISA? Yung PISA, mga kaibigan, kulelat ang mga ang mga estudyante natin, no? Kulelat. Sa international to mga kaibigan, ha? Yung mga nag-take ng exam no, sa PISA, kulelat tayo. Anong sagot niya? Oh, ang sagot lang naman niya doon, imbes na ayusin. Salamat, nag-reconnect. So, ang sagot lang naman niya mga kaibigan, doon sa pagkukulelat natin sa PISA, imbes na solusyonan, imbes na ayusin, ang sagot niya, tree planting. Nagti-tree planting. Hindi masama mag-tree planting. No? Hindi masama yan. Mga kaibigan, namihina na yung aking internet. Palagay ko, itutuloy ko na lang mamaya, no? Kasi humihina na mga guys. Admin reach. Ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay binibiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the truth.